Sa paglabas ng mga pangalan sa malaking screen na ito, bumuhos ang mga emosyon. Ang mga tao kasing ito na nagtipon-tipon sa harap ng Supreme Court, matyagang inabangan ang resulta ng 2023 bar exams. Ang karaniway tahimik na bakuran ng Supreme Court napuno ng tunog ng kasiyahan. Thank you po! Salamat po! Si Roginel Reyes na isa ring certified public accountant halos hindi makapagsalita sa galak. Napahugulgol na lang siya sa balikat ng kanyang mga magulang na dumayo pa mula Bulacan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Well, syempre, ayan, ready sila sa tarp. Para kanina sir, yung pagpasa niyo, para kanina. Syempre, sa Ama, sa Panginoong Diyos, kasi talagang nilaga ko na lang sa Kanya lahat talaga. Sa mga magulang ko, sa mga estudyante ko, teacher ako sa New Era. Salamat talaga sa lahat na nagtitiwala. Mga barkada kong pumunta pa dito. Salamat po, salamat. Si Zarena Balolong, inalay ang pagpasa sa kanyang anak. Halos lahat, halos kasi buong time mo, yung effort mo mapupunta talaga sa studies. Kailangan mong i-devote yung time mo para makakonsentrate, knowing yung, sobrang overwhelming. Kailan niyo po dinededicate yung pagka-lawyer niyo? Para po sa family ko, para kay mama, kay papa, and sa baby ko po, my daughter, Sia, and my friends, and San Beda, and to God. Sia, attorney na si Mami. Yun lang po. Wala akong failing grade. Bukod sa mga top-notchers, isa sa mga bumida kahapon ang kwento ni Rusula Calacala. Sa edad na 62, natupad niya ang pangarap na maging abogado. I'm so happy, sir. I'm so happy for passing. I'm from Isabela. My first time to take the bar. And Northeastern College po ako. Isa na siyang accountant at gusto lang niyang tumupad ng isa pang pangarap. Kasi hindi ko alam na yung lawyering hindi ko alam yung lawyering na kurso. Saka ko lang nalaman nung may pamangkin ako na nag-take ng law. Sabi niya, pa-enrollin mo yung mga anak mo, tita, sabi niya. Ayaw naman ng mga anak ko. Sabi ko, ako na lang. I took law school for 4 years. Diretso yun, wala akong failing grade. I know my professors are proud of me for passing me, everything. Wala silang finail sa kahit isang subject sa akin. Pinakamababang grade ko, 75. I promise to God na pag makapasa ako, I will serve God. I will help those who are really in need. Marami talagang tao na nangangailangan ng abogado sa akin. Overwhelmed. Thank you po, thank you po. Pero ang tunay na nagningning sa 2023 bar exams, ang top-notcher na si Efraim B.E. ng University of Santo Tomas. Heroes welcome ang bumungad kay Efraim sa UST. Kasama niya ang top 8 sa bar exam na si Pio Vincent Bencamino na mula rin sa UST. Journalism ang undergrad course ni Efraim at isa rin siyang campus journalist. Sa pagpasok niya sa law school, naging pundasyon niya ang pagsisikap para makamit ang inaasam na tagumpay. I think people like me were raised just on hard work. So, tuturuan kayo ng parents mo na just work hard for what you want. It's not impossible as long as you want it enough. And so far as working before going to law school, I think it was really helpful for me kasi it helped me develop work ethic, time management. It helped me manage my expectations when it comes to the classes, ganun. Communicating with people. Ganun. Para ipagdiwang ang tagumpay ni Efraim, nag-ikot sa campus ang mga guro at estudyante ng UST Law. Dumaan sila sa UST Church para magpasalamat. At nang gabing yun, isang magarbong fireworks display ang inalay ng pamantasan para sa mga magiging bagong abogado.
Tiyaga, disiplina at pagsisikap, ang mga sangkap na ito ang ginamit ni Efraim B.E. para makamit niya ang matamis na tagumpay. Ang mga bagay rin na ito ang gagamitin niya sa kanyang bagong yugto bilang isang bagong abogado. Jairo Bulyedo, Rappler, Manila.